May trending ngayon. Trending ngayon. Talaga ba? Talaga ba? Nagbabalik po ang kasalo. Ito, Papa, yung music. Anong naalala mo naman dito? Tugs-tugs. Tugs, di ba? Oo, yung tipong nagpapatay sindi na ang ilaw dito, tapos nakataas na yung mga kamay na Oo, ganyan. ganyan. Oo, ganun-ganun na yan. Diyan- Talaga ba? Talaga ba? Pero eto, Ano, good Papa? vibes ang hatid. Ang dala ng ating talaga ba sa special guest na ipapakilala po namin sa inyo. Kaya buong mundo sa TFC, I Want TFC, ganun din syempre sa Teleradyo Service at DWPM, tumutok po kayo dahil maganda po ang kwentong ito. Kilalanin po natin ang isang Pinoy frontliner sa Florida, USA na patuloy na tumutulong sa kapwa Pinoy nurses mula sa Pilipinas para makapagtrabaho diretso sa mga ospital sa Amerika ng walang gastos. Mahigit 3,000 nurses na ang nabigyan ng trabaho sa Florida, USA ni Raymond Raval sa loob ng 23 taon. Kaya siya ay tinaguriang Global Pinoy Idol. Alamin ang kwento ng kanyang pagtulong kung paano ang mga nurses sa baryo, liblib o malalayong isla at iba pang panig sa Pilipinas ay nakarating at nakapagtrabaho ng legal sa Amerika. Eto na, live via Zoom. Makakapanayan po natin ang President CEO ng Professionals to USA, ang Kuya Father ng mga Pinoy nurses sa Florida, Mr. Raymond Raval. Hello po, Mr. Raymond Raval. Ay, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas at magandang araw kung saan man sila nasa mundo. Ayan, good Ayun, evening, good Ninong Raymond. Ninong Raymond? Parang bigatin kasi nung dinescribe mo, Papa, si Sir Raymond eh. So more than kuya and father, ninong din ninong, talaga siya ng mga oo. Pinoy nurses sa Amerika. Meron ba naman? Tumatawa na lang si Ninong Raymond. Oo, hindi mo kang bumulong na yung ampaw, i-ready niyo i-ready ampaw. niya na. Ganon. Ay, ito po, Ninong Raymond Raval, kasama po natin ang aming Chief of Reporters na si Mr. Jeff Canoy at ako po si Papa Awel Paz. Welcome po sa Kasalo. Magandang gabi dyan, Jeff Canoy and of course, Awel. Thank you for having me ngayong gabi dyan. Yeah. Ngayon na yung umaga dito sa Florida, sa pagising pa lang ng mga tao at papunta pa lang kami sa trabaho. Ayun. Ayun, di ba? Magkabilang mundo tayo pero pinapaliit nyo po dahil inuugnay nyo po ang Pilipinas sa Amerika. Mabuhay po kayo at tinutulungan nyo po ang ating mga kababayan at mga kaserbisyo na magkatrabaho dyan. Kaya po maraming tumututok ngayon at excited marinigan yung kwento. Mr. Raymond Raval, paano po ba nagsimula ang pagtulong nyo sa mga Pinoy nurses dito sa Pilipinas at ano po yung inspirasyon na nagbigay po sa inyo? Alam nyo, ako'y pinanganak dyan sa Project 8 Quezon City, no? So, nung ako'y 16 years old, naging immigrant na ako sa United States. Pero bumalik ako para magtapos dyan sa Maynila ng pag-aaral. Pagkatapos nun, hindi ko natuloy yung pagmimedisina, kaya pumunta ako ng Amerika at dito na ako nag-nursing. So, nung naging nurse ako dito, nakita ko na may pangangailangan sila ng nurses simula ng year 2000. So, at that time, 25 years old ako, nagtrabaho talaga ako para mabayaran ko rin ang aking mga school loan na tinatawag kasi mahal mag-aral dito. At naalala ko ang Pilipinas, mga kaklase ko nung araw, na naging nurse, naging doktor. So, tumulong kami na bumalik ng Pilipinas noong 2000. So, since 2000, 23 years na ngayon, talagang ang sarap makita na para bang sa mga taong gusto mag-Amerika naman, kami ay bumabalik dyan ng 2 o 3 beses sa isang taon para rin naman sa mga Pilipinong gustong magpunta rito sa Amerika. Ang napakasipag ng mga Pilipino. At saka alam nyo, gusto ko lang malaman ng lahat na ang pag-aaral ng nursing sa Pilipinas ay mas mainam o mas maganda kasi mas mahaba yung working hours nila nung sila yung nasa nursing school. Mga 2,300 hours or so, I think, yung kanila. Dito, 1,600 hours lang. Oh. So, mas maiksi. Mas marami kayong experience dyan kesa sa amin. Wow. Maganda po talaga ang training dito sa Pilipinas. Pinagmamalaki talaga natin ang galing ng Pilipino sa buong mundo, di ba? Kaya hinahangaan po ang mga nurses. Kaya ano po ang sitwasyon ng mga nurses dyan sa Florida? Bakit Florida, USA po specifically ang pinipili po ng mga nurses? Ano po bang meron sa Florida? Alam nyo, isa ito sa magandang
tinanong mo, Awel, no? Kasi ang Florida, mainit, parang Pilipinas. Nasa babang-baba ng mapa ng Amerika. So, sa laki ng Amerika, there are 50 states. So, parang isipin mo lang na ang Pilipinas ay isang state. Parang kasinlaki ng Texas. So, 50 Pilipinas yung buong Amerika. That's how I normally would see it. So, ang Florida, pinakababang-baba sa mapa. Siya ang pinakamainit malapit sa equator. Kaya, nandito ang tinayo ang kaisa-isang Disney World, puros napapalibutan to ng dagat, parang Pilipinas din, puros mga rivers, puros mga dagat, at saka mga Gulf, sa Gulf of Mexico. So, parang Pilipinas talaga. Kaya gustong-gusto na mga nurses po dyan. Ito na po, tunog na po ng tunog ang ating cellphones. Ang dami pong nagtatanong mula sa iba't ibang panig ng mundo at sa Pilipinas. Diretso na po tayo. Paano daw po ang proseso? Ang daming excited na makapunta din po dyan at ma-direct hire din po sa mga ospital dyan sa Florida, USA. Lalo na dun sa mga Pinoy nurses na nasa Pilipinas. Ayan. Hello, naghang yata si Mr. Raymond Raval. Baka ang dami rin. Ayan, hello, Sir Raymond. Are you back? Okay na po. I'm back now, yes. Ayan, oo. For some reason naputol. Oo, maganda rin naman ang signal dyan sa Florida, USA. In fairness naman, di ba po? So parang Pilipinas din pala. Parang Pilipinas din, no po. Sir Raymond, baka po hindi nyo nakuha yung tanong kasi nga po ang dami na po mga nagpapadala ng mga questions dito at maraming interested. Pakishare na po agad po sa atin. Paano po sila makakapagtrabaho gaya ng ibang mga nurses dyan na direct hire na po sa mga ospital dahil marami pong interesado dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo na may Filipino nurses? So napakadali lang talaga. Marami nagsasabi mahirap. Pero isa lang ang eksaminasyon ng nursing, which is called NCLEX. Pag pinasa nila ang NCLEX, allowed na silang mag-apply ng immigrant visa. But they have to look for kung sino magpe-petition sa kanila. Sinong mag-sponsor ng visa. So dalawang klase, no? So, exam ng NCLEX, yung English exam na naririnig nila na IELTS, marami na ring English exam. Basic English exam lang yan at basic nursing. Mas mahirap pa yung PRC exam ninyo kaysa sa NCLEX, sa totoo lang. So, mahaba pwede natin pag-usapan, pero to make the long story short, pag napasa nila ang NCLEX, which is pinibigay naman yan sa Makati, pwede silang mag-exam dyan Monday to Saturday. So, 6 na araw sa isang linggo. The whole year yan, hindi yung once, twice a year lang ang eksaminasyon. Pangalawa, maraming hindi rin nakakalaman na pag nakapasa ka na ng nursing dyan, ng BS degree nursing, 4 years, pwede na silang dumiretso ng NCLEX kahit walang PRC exam. So, that entails na lahat ng nurses dyan, pag nakagraduate, NCLEX lang, isang English exam, that's it. Pwede na silang ma-sponsor ng immigrant visa para makarating dito sa Amerika. Although may proseso rin yung immigrant visa kasi gobyerno ng Amerika yan, kailangan lang tayo magtiyaga at maghintay kung gaano kabilis o gaano kabagal nilang ipoproseso yung visa. Pero guaranteed yan na makakarating sila. Naku, nakakagulat yun. Parang breaking news ang dating na kahit hindi po nakapasa ng PRC o hindi licensed nurse dito sa Pilipinas, basta makapasa ng NCLEX, ay pwede na pong maging nurse dyan sa sinasabi niyo pong programa na direct hiring. Eto na, ching, natutunugan na po yung mga gastusin. Totoo po ba yung nakarating na balita sa atin na walang gagastusin ang mga Filipino nurses at kayo po ang bahala po na ma-hire sila sa mga ospital dyan sa Florida? That is correct, Papa Awel, no? Kailangan lang natin na maintindihan na ang ospital ang pinakamagandang magsusponsor sa kanila para ospital ang punta nila. Pangalawa, intindihin lang nila na direct hire ito. Kaya yung ospital ang magbabayad ng lahat. Pwedeng ikaw muna nagbayad ng mga eksaminasyon mo nung nauna, pero isusoli din niya ng ospital pagdating nila dito dahil meron yan tinatawag na relocation allowance or sign-in bonus. At lahat po, wala pong magbabayad or sisingilin ng tinatawag na recruitment fee. Sila po ay i-reimburse pa sa pamamagitan ng relocation allowance or sign-in bonus pagdating po nila dito sa Amerika.
Ang pinakamalaking gastos lang na naiisip ko na nasa side ng nurse is syempre yung pamasahin ng asawa, ng anak, papuntang Amerika, pag nabigyan na sila ng visa, papuntang Amerika. Ay nako, napakagandang balita naman po niya at nakakatuwa. Parang Christmas bonus nyo yan sa mga interesadong maging nurse dyan sa Amerika. At ang bonus pa doon, pwede nilang makasama yung kanilang mga pamilya. Hindi lang po mismo yung nurse. Diyan po, pwede nilang mapetition po ba or automatic maisasama po nila yan dyan sa Amerika. Ang dami pong excited dito. Yung iba po, na may katanungan pa rin, totoo po ba yan? Kasi di ba po para pong may issue daw po ng direct hiring at indirect hiring na tinanong po dito. Paano po ba yung pagkakaib ng direct hiring at indirect hiring? At paano makakatulong ang professionals to USA para makapunta po yung mga nurses dyan ng libre at walang gastos? Napakaganda ng tanong mo, direct and indirect hiring. So, nung nagsimula kami ng year 2000, direct hiring meaning yung nurse, hinire siya ng ospital, dalawa sila na papatakbo ng kanilang visa. Ang indirect hiring is yung nurse, hinire ng ahensya. So, ang sa amin ay direct hiring. So, pangalawa, intindihin lang ng mga nurses na ang applyan nila ay ospital. Dahil kung yun ang gusto nilang trabaho, magtrabaho sa OR, sa ER, sa ICU, sa medical surgical ward, diretso sila dapat na maghanap na direct hire. Dahil lahat ng ospital, of course, mas magandang nakikita ng gobyerno ni yun ang inyong sponsor para approve kagad ang visa. Now, yes, it's free, pero 5 ang bagay na dapat nilang intindihin. Number 1, direct hire, katulad ng nasabi mo. Para diretso sila sa ospital, ang sweldo nila galing sa ospital, ang benefits sila galing sa ospital. Pangalawa, dapat sana maintindihan nila na Florida kasi napakalamig sa taas. Maghuhukay sila ng mga snow. Nothing against other states, pero syempre sanay tayong Pilipino na mas mainit. 2 lang ang weather dito, rainy season at saka summer season. So ang winter dito mga 2 buwan lang, no? So pangatlo, intindihin nila yung walang bayad. Hindi sila sisingilin ng ospital or ng ahensya. Wala po kaming sinisingil at sila po ay makakarating po rito at marireimburse pa ng ibang gastos nila sa pamamagitan nga nung relocation allowance. Pang-apat, pagdating po nila dito, meron na pong nakahandang apartment na pagpipilian nila. Handa na rin po ang loan ng kotse. Hindi na po nila kailangan ng guarantor. At diretso na po kami, magkakaroon din kami ng banking sa isang bangko rito sa Amerika, major bank at saka minor bank din na community bank na pwede nang applyan dito sa Amerika. So, yun po dapat ang intindihin nila at hindi lang dapat ospital. Intindihin din nila na teaching hospital, parang PGH, ganyan, at yung mga parang may eskwelahan. Maganda rin yung mga pribado na magnet hospital na tinatawag dahil ang magnet hospital ay certified ang mga nurses. Kung hindi pa sila certified na pagdating, sasagutin din nila na certified, gagawin silang certified nurses, certified ER nurse, certified ICU. So, hanapin nila ang magandang ospital. Again, nothing against ibang facilities, pero mas maganda naman na pagdating nila dito ay diretso na kagad sa ospital. Nako, Mr. Raymond Raval, ganyan po talaga yung mga hinahanap naming kwento na magbibigay pag-asa sa mga Pilipino po na magkaroon po ng bagong opportunity gaya ng mga nurses natin. Although kailangan din natin ng mga nurses dito, pero syempre makakatulong din po sila sa ekonomiya natin. Ito na nga po, nakarating po na sa amin na kaya po kayo tinawag na Kuya, Father ng mga Pinoy nurses dyan. Ngayon, ninong na, dinagdagan po ni Jeff Canoy, naninong na rin po kayo ng mga nurses. Dahil hands-on daw po kayo. Pinapakita po doon sa picture, kayo po mismo sumusundo sa mga nurses at kayo po ang nag-aasikaso sa kanila pagdating dyan? Totoo yan. Kasi alam mo, Pilipino din kami. Galing kami dyan sa Project 8 Quezon City. Mga taga-probinsya din ng aming mga magulang. So alam namin ang hirap. Alam namin na dapat sunduin sila at maipakita sa kanila na pamilya po sila. Hindi sila ibang tao sa amin. Kung ano ang aming kakainin, ano ang aming pupuntahan, saan namin gusto magtrabaho, doon po din namin sila dinadala. Hindi po namin sila pababayaan kahit saan po sila dumating, susunduin po namin sila. Kakain po kami sa labas, kailangan tulungan sila mag-grocery,
kailangan pong mag-apply sa bangko, lahat po ng dapat na kailangan nila hanggang makasimula sila ng trabaho sa ospital, nandun po kami. Ako po'y gustong-gusto kong ako yung nagbubuhat ng maleta nila, nilalagay namin sa van para malaman nila na pantay-pantay po tayong lahat kahit saan man. Nauna man kami dito sa Amerika, parehas pa rin. Makakarating din po yung mga gustong dumating. Nako, napakaganda po ng kwento na yan. Kumaga parang hindi rin sila lalayo sa Pilipinas. Pilipino rin ang sasalubong at tutulong. Yun po yung maganda, no? Kapwa Pilipino ang magtutulungan. Kaya eto na po, ang dami pong excited malaman paano po makokontak para naman daw sa pagpasok ng bagong taon, may bagong buhay sila dyan sa Amerika. So paano po, paano mag-apply? Saan po sila makokontak para maging nurse po dyan sa Amerika? Napaka-publiko ko po sa ang aking contact, no? Pwedeng po silang pumunta sa professionals2usa.com, yung aming website, at doon na lang sila mag-apply, or pwede po rin nila akong tawagan direct sa aking cellphone. Hindi ko po tinatago ang pagtawag ng mga nurses sa akin, kaya pwede po silang mag-dial via WhatsApp. Ito po ang aking numero, personal number ko po, +1 352 870-5629. Yan po ang aking telepono. Araw-araw po tayong tumatanggap ng tawag ng mga nurses kung ano man ang kailangan nilang malaman mula sa pagiging estudyante nila, paano sila mag-e-exam, paano sila makakarating, or kahit na anuman tanong, miski hindi po sila sa amin nag-a-apply, para na pong information center na po yung aking telepono. Dahil sa 23 years po kami nagiging ganito, marami na pong nagvo-volunteer at nagseserbisyo katulad po ng inyong teleradyo, ay kami po'y parang parehas na rin po kasi kami po'y nahahawa din sa mga tulong ninyo sa inyong radio sa East 30. Maraming salamat po. Napakaganda po nung sinabi nyo. At sabi naman po ni Kuya Jeff Canoy, ang ganda daw ng background nyo. Paskong-Pasko na po dyan. Paano po ba magse-celebrate ng Christmas sa mga nurses? Iba daw po talaga ang Pasko sa Pilipinas. Nako, alam nyo, sinusoli din namin ang kasiyahan. Nagdadala po kami ng mga artista dito, galing po sa inyong istasyon at ibang istasyon, at binibigay po naming sorpresa yan sa mga nurses kada Pasko. Salubungan po namin sila ng magandang dinner na tinatawag na buffet dinner kasi sanay po tayo dyan sa unli, no? Or ano ang tawag pala? Unli, no? Unlimited. So, buffet dinner po sa isang hotel, at darating po ang hindi lang po isang artista o singer, hanggang 4 o 5 singers po para po bigyan po sila ng blessing sa kaarawan ng Panginoon. Kasi importante po sa ating mga Pilipino yan na naniniwala tayo sa buong may kapal, na dapat po ay tayo pantay-pantay, tayo po ay dapat maligaya, tayo po ay dapat ibalik din natin ang kaligayahan natin, dahil ang layo na po ng mga Pilipino. Pagpunta ho sa Florida, nasa kabilang dako talaga po ng mundo. So pagdating po rito, naiisip po din namin sila na iwan nila ang pamilya nila. Kahit ganun pa man, meron po tayong selebrasyon ng Christmas. Kaya po sana at makarating din kayo sa aming mga salo-salo dito ngayong Pasko. Ang susunod po ay sa December 20. Meron po kaming mga almost 200 po nakatao, nurses at mga pamilya nila, imbitado po lahat, at libre po yan. Wala po silang bayad. Yun, ako maraming salamat po Mr. Raymond Raval, ang President CEO ng Professionals to USA. Mabuhay po kayo. Thank you, Ninong. Galing ng Ninong ko, di ba? Maraming salamat. Pwedeng sa magkaroon inyong lahat. Pwede magkaroon ng sariling programa. Oo nga. Di ba? Baka po gusto nyo magka-programa dyan sa Amerika. Text Teleradyo natin. Servisyo USA. Diba? No, baka pwede Pwede. yun. Isahan na natin yan. Maraming salamat po, Mr. Salamat din Raymond sa inyo. Raval. Thank you for Diba? Thank you, Ang thank ganda. you. Good news yun sa mga kaserbisyo natin, lalo sa mga naghahanap ng trabaho. Yun. Huwag pong bibiti, magbabalik po ang Kasalo!